Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Ngayong gabi, ang ating magiging topic ay tungkol sa paghahabol sa lupa ng mga may karapatan. Ano po? Kasi maraming tatanong sa akin, nagpapadala ng mga tanong nila tungkol sa ganitong mga sitwasyon. Ngayon, umpisahan po natin. Ano po? Sino-sino ba ang mga naghahabol sa lupa? Unang-una, siyempre, yung mga tagapagmana, mga anak, na hindi napartihan ng lupa o ng yung mana at halimbawa na ibenta na yung lupa sa ibang tao, ay wala silang napala, walang nakuha ang mga anak. Ano? So, isa yan sa pwedeng maghabol sa lupa, hindi ba? Pangalawa, yung halimbawa bumili ng lupa through installment o yun nga, pamamagitan ng installment, let's say payable in 2 years, nakabayad na siya ng 1 taon, ay ang may-ari ng lupa ay ibinenta sa iba ang lupa at ng cash sa iba, ibinenta ng cash. Ngayon, naghahabol ngayon itong buyer na ito na binili ang lupa ng installment. Ano ba ang pwede niyang gawin? Ganun din naman kung halimbawa seller ka, nag-down sa'yo, pero nakiusap na ilipat na agad ang title dahil ihiram sa bangko o kaya ay sa kung anumang financial institution, ang ginawa ay pagkalipat ng title ay nakalimutan ka ng bayaran. So, ano bang dapat nating gawin? So, dapat pumunta po tayo sa isang abogado. Alam niya ang ihahanda para sa inyo. At ano po ba ito? Unang-una, igagawa kayo ng abogado ng tinatawag na Affidavit of Adverse Claim. Opo, ulitin ko. Affidavit of Adverse Claim. Yung mga nagpapagawa ng ganyan, itong adverse claim, Affidavit of Adverse Claim, ay mayroong rights and interests over a certain parcel of land. Anong ibig sabihin po? Meron kang karapatan at o interest doon sa lupa na hinahabol mo. Sapagkat ikaw ay isang tagapagmana, ikaw ay buyer ng lupa, o ikaw ay seller ng lupa. So, ngayon, pupunta ka sa abogado para i-prepare ka ng tinatawag ng Affidavit of Adverse Claim. Ito ngayon, pag naihanda na yan ng lawyer, at notaryado yan, pipirmahan mo, yan ay dadalhin mo ngayon sa Register of Deeds. Kung saan, yun nga, kung saan nasasaklawan ng Register of Deeds yung lupa na involved in your case. Yung Affidavit of Adverse Claim na yan, pag nakita ng Register of Deeds na tunay na may karapatan ka sa lupa, o sasabihin, hindi namang tunay, kundi yung makikitang there is, yung malaki ang tsansa o malaki ang pagkakataon na ikaw ay talagang may karapatan sa lupa. Ang gagawin ng Register of Deeds ay tatanggapin ang iyong Affidavit of Adverse Claim at iyon ay itatatak o i-annotate sa title na hawak nila. Yan po ay itatatak o i-annotate sa title na hawak nila. So, pag yan ay naitatak doon sa title na hawak nila, kahit yung may-ari ng lupa o yung may hawak ngayon ng tinatawag na owner's duplicate copy, kapag ibebenta niya yon at nag-check ang buyer sa Register of Deeds, kumuha ng tinatawag na certified true copy of the title, makikita merong adverse claim. So, hindi yan bibilhin ng buyer.
Kasi yung adverse claim, sa legal sense, ay it is a notice to the world, to third parties, na merong claim laban doon sa lupa. At hindi yun basta-basta pwedeng ibenta, isanla, sapagkat merong naghahabol sa lupa. So, yun ang dapat gawin ng mga gustong maghabol sa lupa. Initially, ang gawin niyo po ay mag-file kayo ng adverse claim. Pero, ang lawyer lamang ang nakakagawa niyan. Kaya po pumunta kayo sa isang abogado na malapit sa inyo at igagawa kayo nila ng affidavit of adverse claim. Ngayon, basta yan, nakatatak na dyan. Although, nakalagay sa batas ay within 30 days dapat ay nagpe-petition ka sa korte para ilaban yung iyong karapatan over the land. Ngayon, kung hindi mo yun nagawa sa loob ng 30 days, sapagkat, let us say, kulang tayo sa financial, so, ang nangyari ay lumipas sa mga panahon, nakatatak pa rin yun doon. So, nagkapera ka na later on. So, anong dapat natin gawin? Di pumunta ulit tayo sa abogado para tulungan tayo na mag-file na ng complaint sa korte para habulin yung lupa o yung mana mo doon sa lupa, yung interest mo sa lupa ay mahabol mo. Ngayon, kapag na-file ng lawyer ang complaint sa korte, yung kopya ng complaint, pwede mo rin yun dalhin ngayon sa Register of Deeds na naman para i-annotate din yung kaso doon sa title na hawak ng Register of Deeds. At ano naman ang magiging tatak doon? Yun ang tinatawag na Notice of Lease Pendens. Notice of Lease Pendens. Anong ibig sabihin po nito? That there is a pending litigation in court involving that particular land. Na ang ibig sabihin po ay ang lupang yon ay mayroong kasalukuyang kaso sa korte at iyon ay pinaglalabanan. So maliwanag po sana yan. Kung meron na tayong adverse claim na nakatatak sa lupa, meron pa rin tayong nakatatak na notice of lease pendens, asahan nyo, hindi magagalaw ang lupa hanggang hindi natatanggal ang mga encumbrances na yan. Yung adverse claim at yung notice of lease pendens. Yan po ang ilang pamamaraan para mahabol natin ang karapatan natin over a certain parcel of land. So, sana po ay sa maliit kong discussion na ito ay meron kayong natutunan at kung meron pa kayong mga ibang questions, ay pwede kayong magpadala sa akin ng mga questions nyo. At kung gusto nyo nang ipagpatuloy ang inyong civil action o ang pagpa-file ng reklamo, ay pumunta kayo sa malapit na lawyer sa inyo na pwede nyong pagkatiwalaan at pwede kayong tulungan mag-file ng kaso sa korte. So, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyo at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod. Marami pong salamat.